Tibay ng pananampalataya sa pananalangin. Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng inyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At nooy di gumaling ang kanyang anak. Ang ebanghelyong ito ay isa sa mga pinakakahangahangang kwento sa mga ebanghelyo. Nakasanayan na nating makitang si Jesus ay bukas palad na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapakain sa mga nagugutom. Parang natural na natural kay Jesus ang lahat ng mga gawaing ito. Gayunpaman, sa ebanghelyo ngayon, isang babaeng hindi Hudyo ang lumapit kay Jesus upang hilingin sa kanya na pagalingin ang kanyang anak na babae na may sakit, at si Jesus ay tila nag-aatubili siyang tulungan. Sinabi ni Jesus na ang prioridad ay dapat mapunta sa mga Hudyo. Ngunit na makita ni Jesus na hindi siya sinukuan ng babae at nagpumilit ng gusto na mangyari ang kanyang hiling. Nakikilala niya ang pambihirang pananampalataya ng babae at pinagaling ang kanyang anak na babae. Ang kwentong sa ating ebanghelyo ay maiuugnay sa ating buhay panalangin at sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ipinakita sa atin ang katatagan at malalim na pananampalataya ng isang ina o babaeng hindi isang Hudyo. Nagtiwala siya kay Jesus at sigurado siya kung ano ang ninanais ng kanyang puso na mangyari at nakamtan niya nga ito. Sinasabi sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang pinakakaraniwan ngunit hindi hayag na tukso ay ang ating kakulangan sa pananampalataya. Ang kakulangan sa hindi pagsampalataya di nahahayag kundi sa pagkukulang nating magpasya kung ano ang tunay nating mithiin. Sa pagsisimula ng ating panalangin, libong mga kaabalahan ang pumapasok sa ating isip na humihingi ng ating pansin. Minsan, ang puso ay nahaharap sa isang pagsubok. Ano ba ang tunay na ibig niya? Kung minsan, tayo ay haharap sa Diyos bilang huling paraan. Subalit, tunay ba ang ating paniniwalang siya nga ay umiiral? Kung minsan ay hinihingi natin ang tulong ng Panginoon bilang kakampi, subalit ang puso naman natin ay nananatiling nananalig sa sarili. Sa pagkakataong ganito, ang kakulangan ng ating pananampalataya ay isang mapagkumbabang puso. Ang pinakamalaking sagabal ay may kaugnayan sa mga dalangin ng paghiling, maging ito man ay para sa atin o sa iba. May mga tumitigil sa panalangin sa akalang hindi pinakikinggan ang kanilang mga kahilingan. Dito'y may dalawang bagay na dapat itanong. Bakit inaakala na ang ating kahilingan ay hindi dinidinig? Sa paanong paraan ba dinidinig ang panalangin? Paano ba ito nagiging mabisa? Paano ba magiging mabisa ang ating mga panalangin? Una, kailangan nating lahukan ng pananampalataya ang bawat paglapit natin sa Diyos bilang kanyang mga anak.
Alalahanin natin na siya ang Ama na may likha ng lahat, kaya't hindi niya ipagkakait ang anumang mga bagay na makakabuti sa atin. Ikalawa, ang pagbabago ng ating puso at pagpapakumbaba ang pupukaw sa puso ng ating Ama na mapakinggan ang ating mga panaghoy. At ikatlo, gawing huwaran ng buhay panalangin si Jesus na kasama nating nananalangin. Ituon natin ang pagdarasal sa tagapagkaloob ng biyaya sa halip na sa mga biyayang nakatuon.